Number 9, mataba lang daw ang nagkaka-type 2 diabetes. Ang katabaan daw ang dahilan kaya meron kang type 2 diabetes. Ang weight ay hindi guarantee na wala kang sakit. Bagamat mas tamang sabihin na mas malamang na marami kang health issues pag ikaw ay over fat or obese. Maraming tao ang tama ang timbang, tama ang BMI, pero may type 2 diabetes. Meron pa nga akong alam na underweight at skinny, may sakit nun. Ang katabaan ay sintomas lamang ng metabolic syndrome. Ibig sabihin nun, may abnormality sa metabolism mo at yun yung resulta ng underlying cause which is, katulad ng sinabi ko kanina, insulin resistance or hyperinsulinemia. At ang pananaw ng iba, normal na maging mataba. O nino-normalize nila. May nagsasabi, wala naman akong issue kahit ako'y mataba. Pero yung katotohanan na nataba ka kaysa normal mong timbang, ibig sabihin nun, hindi ka naman ganun dati ang sukat ng katawan. Tapos bigla kang lumaki kaysa normal. Tapos makikita mo, yung lumalaki yung mid-portion mo. Pagka ganun, may issue ka na nun eh. Hindi dahil hindi ka na sexy or macho, kundi dahil meron ka ng nagsisimulang metabolic abnormality. Sa hindi matataba or skinny, hindi nangangahulugan na wala ka ring issue. Lalo na at alam mo sa sarili mo na meron kang poor eating habits. So, ibig sabihin nun, kaya mataba ka, kaya hindi ka mataba, kaya tama ang BMI mo, the question is, ano ang eating habits mo? Kasi chances are, regardless of your shape, kung poor ang eating habits mo, meaning you're always in a high carb diet all the time, dun ka talaga pupunta. Kaya importante na nagpapatest ng HbA1c lalo na kapag nasa 30s and above na. Otherwise, magugulat na lang pag na-diagnose ka na may type 2 diabetes ka na pala. And the last, number 10, na kapag ang HbA1c mo raw ay below 7, sabi nila, you are perfectly fine. O, ilang beses ko na yung nadinig. Ang normal na HbA1c or hemoglobin A1c ay below 5.6. Hindi po below 7. Ang HbA1c ay test para malaman ang average na blood sugar mo over the last 2 to 3 months. Ito ang nagsasabi kung anong percent ng red blood cell mo ang glucose-coated hemoglobin or may nakakapit na glucose mula sa kinakain mo. Kaya kung halimbawa na makikita mo yung test mo tapos nakita mo above 5.6 tapos sinabi ng medical authorities mo or healthcare professional na, okay lang kasi ang normal is below 7. No. Ikaw na mismo magbago ng lifestyle mo sa pagkain. At huwag kang maging kampante na dahil sinabi nila na below 7 is normal, ay okay lang. No.